Ngayong araw ay merong mga bagong sirang sasakyan na dumating sa junk shop kaya naman tinawagan ako sa isa sa mga may-ari ng junk shop at sinagot ko naman yung tawag niya. At ang sinabi niya sa akin ay meron daw silang dalawang panibagong mga sirang sasakyan na sport car sa junk shop nila tapos binibente niya sa akin ng 500,000 pesos. Kaya pumunta ako sa junk shop para tignan at binili ko ang isa sa mga ito. Yo, what is up sa inyo mga kahamog at magandang umaga, tanghali, hapon or gabi sa inyong lahat dyan. So kakagising ko lang nga pala at nakikita nyo naman siguro dyan yung higaan ko at bali meron ako ditong computer at yung wallpaper ay CPM pa din kahit nasa CPM na ako. Dito naman na area ay meron akong kunting gym pero minsan lang ako nagbabuhat mga dalawa sa isang araw tapos isang buwan yung pahinga ko. Ayan, so time check alas 7 na sa umaga at yun na nga kakagising ko lang at buti na lang maganda yung araw ngayon, napapansin nyo naman siguro labas sa bintana. Siyempre bago tayo pupunta doon sa junk shop ay kakain muna ako para may lakas magmaniho papunta doon pero pagdating ko sa kusina ko wala akong nakitang pagkain. Kaya pumunta ako dito sa kabila pero walang laman kahit ni isa. Nakalimutan ko pala mag-grocery kahapon at ngayon dahil walang makain ngayong araw ay hindi na lang din muna ako kakain at papakita ko na lang muna sa inyo yung inutang ko na bahay. So dito meron akong tatlong upuan na mahahaba at isang flat screen na TV tapos dito naman dalawang upuan harapan sa may apoy kasi minsan dito sa syudad ay nag-snow. Ayan, so hindi muna tayo kakain ngayong umaga at mamaya na lang ako mag-grocery at samahan nyo ako ngayon papunta sa junk shop. Syempre labas muna tayo dito sa bahay. Joke lang yun kanina mga kahamog, na sabi ko na inutang ko na bahay at sa totoo andito talaga ako sa may condo natulog kasi galing ko lang din sa trabaho kahapon. So ayan, papunta na tayo sa junk shop ngayon at meron daw bagong dalawang kotse na dumating or dineliver doon sa junk shop at titignan natin kung ano yung mga yon. Bali ngayon ay kita nyo naman yung video ay tinawagan ako ng isa sa mga may-ari ng junk shop kasi nung nakaraan binigay ko yung phone number ko at baka sakaling meron na naman silang mga sirang kotse. Gamit ko pa din itong tow truck na ginamit ko nung nakaraang restore ko, kung napanood nyo yun, yung lumang Mustang. Kung meron tayong makuha or makitang magandang i-restore ngayon syempre sa susunod pang habang buhay ko na tagagamitin itong tow truck. Pero syempre kailangan ko pa din itong i-upgrade para sa susunod na naman na karga para sa restoration. Okay! So andito na nga tayo sa mismong junk shop na pinuntahan natin nung una at merong nagbabantay sa labas ng gate, ito ata yung salesman nung nakaraan. Pero bago muna ako papasok aayusin ko muna yung pagparada nitong truck ko, baka matikitin pa ako dito eh. Oy boss, magandang umaga nga pala sa'yo, medyo napaaga ako ng dating ngayon bossing. Oy boss, magandang umaga din sa'yo at teka lang, ikaw ba yung bumili dito ng Mustang nung nakaraan? Yes boss, ako yung bumili ng sirang Mustang dito sa junk shop nyo at nung nakaraan binigay ko kasi yung number ko sa boss nyo dito sa junk shop kaya tumawag siya sa akin ngayon. Kaya pala sabi niya sa akin na merong taong babalik ngayon at sige bossing, naghihintay sa'yo si boss dito at ikaw ata yun at naghihintay din sa'yo itong bagong sirang unit namin dito bossing. Oy, magandang araw boss. Magandang araw din sa'yo bossing, si Enteng na bahala sa'yo dyan. So ito na bossing yung dalawang mamahaling unit na dumating ngayon, kundi itong Mustang GT500 at GT-RR 35. Wow! Itong Mustang bossing, di ba yung nakaraan Mustang din yung kinuha mo pero lumang model na yun, pero ito bossing mas bagong model ito kaysa doon. Wow! Grabe naman itsura nitong Mustang bossing, parang hindi na sports car or mamahaling tignan. Oo bossing, hindi na maitsura yung Mustang dahil na din sa kalumaan yan. Pero boss, dito naman tayo sa GT-RR 35, baka magustuhan mo ito at may Mustang ka na rin naman bossing, baka gusto mo naman mag-ibang kotse. Kung napapansin nyo boss, sobrang kintab pa yung bintana niyan tapos yun na nga madaming gasgas na yung pintura nito tapos sobrang laki pa at nga pala din boss bago pa yung gulong nito. Pero wag ka mag-alala bossing, kumpleto na lahat yung mga papeles nito tapos nakarehistro na din ito at may plate number na din yan sa likod bossing. Pero gaya nga kailangan mong papalitan pa din yung plate number kasi luma na, bawal na din yan kasi ngayon. Ganun ba boss, maraming salamat sa information at parang sa sinabi mo mas mahal ata itong R35 kung bibilhin. So balik na lang ako nitong Mustang bossing at by the way, anong mga problema pala nito, di ko kasi natanong nung una. Bali ano yan, Mustang GT500 na stock pa boss pero may makina pa yan at tumatakbo pa naman pag merong gasolina, kaso dinala na yan dito na walang laman yung tangke. Same lang din yan sa R35 boss at malaki lang yung pinagkaibahan kasi bagong gulong yung R35 pero itong Mustang luma na talaga lahat. Kung napapansin nyo mga kahamog, basag na yung windshield sa harapan tapos yung sa loob mukhang okay pa naman ata at hindi lang medyo makita kasi kulay green naman kasi yung bintana. Sino ba namang tao nagkukulay ng bintana at bawal naman sa Pilipinas niyan? Tapos dito naman ngayon ko lang napansin na sira pala yung harapan nito, grabe ang lala ng pinagdaanan nitong Mustang. Oh shit! Oh shit!
So matanong lang bossing kung ganun lang din po ba na nakadepende yung presyo ng kotse base sa kondisyon nito. Yes boss, bali sabi ni Boss Jolo sa akin na nakadepende sa kung anong kondisyon yung kotse at hindi lang yun kasi nakadepende rin kung luma na yung model na kotse bossing. Napakaswerte mo boss kung makakahanap ka dito ng kotse na hindi medyo kalumaan at kumpleto pa yung mga parte nito at kung luma yung model matik makakamura ka talaga sa may-ari nitong junk shop. At nga pala boss, ganun pa din hindi ko alam yung mga presyo nitong dalawang unit at nakadepende pa din yan sa may-ari dito at ikaw na bahala magtanong ni Boss Jolo bossing. Sige, maraming salamat Boss Enteng. So ano, kumusta naman yung pagtingin-tingin mo sa dalawa kong sinabing kotse sa'yo kanina? Okay naman Boss Jolo, medyo nagandahan ako doon sa GTR R35 kasi sabi ni Enteng na kumpleto na lahat mga papeles tapos nakarehistro na din, sadyang ayos na lang talaga, kulang doon. Tapos sa Mustang naman medyo naawa lang ako kasi kita mo naman parang hindi mo na makikilala na sports car dahil sa sira at kalumaan. Oo nga din bossing, sobrang balagbag yung itsura ng Mustang. Kumusta naman yung kinuha mong Mustang dito nung nakaraan boss, na restore mo ba or hindi pa? Oo boss, na-restore ko na yung kinuha kong Mustang dito pero yung makina hindi ko na napalitan pa kasi kasya lang yung budget ko pang paayos at lalo na sa mags noon sobrang mahal. Pero all goods naman bossing yung itsura. Sige boss, daan mo na lang dito sa susunod bossing kung babalik ka dito. Sige boss, walang problema at matanong ko lang bossing magkano kaya aabutin ng presyo nung Mustang tapos yung GTR. Yang Mustang GT 500 ay ibibigay ko sa iyo yan ng 500,000 pesos. Tapos yung GTR R35 naman benibenta ko ng almost 1 million, mga 900,000 siguro. Sige bossing, mukhang butas ata yung bulsa ko sa R35 na yon. Pero okay lang naman kasi kumpleto na din yung mga papel nun tapos nakarehistro tapos umaandar pa. Sige bossing, yung Mustang na lang siguro yung kukunin ko, kawawa din kasi tignan kung sisirain na lang dito tapos pwede pang ma-restore. So ayun mga kahamog, yung Mustang yung kinuha ko kasi hindi lang sa naawa ako dahil gagawin ko ulit itong Mustang Barricade nung nasa Transformers. Ayan, okay na bossing, nakarga ko na ng maayos niyan. Yawn, maraming salamat Boss Enteng, panibagong restore na naman at panibagong buta sa bulsa. Maraming salamat din ulit sa iyo Boss Jolo sa pagtawag mo sa akin, di ko alam Mustang din pala yung dumating ngayong araw. Salamat din sa iyo bossing, good luck na lang sa pag-restore mo sa panibagong kotse mo at pag na-restore mo na yan, daan ka din dito paminsan para makita din namin ni Enteng. Sige bossing, maunan ako, di pa kasi ako kumain ngayong umaga, mag-grocery pa din ako mamaya, baka itong kalawang na lang yung makakain ko. Sige boss, mag-iingat ka. So ayun mga kahamog, ano sa tingin nyo, sulit ba yung 500,000 para sa balagbag na itsura nitong Mustang? Para magkakaalaman ay syempre dadalhin na natin ito para ma-restore at magawa natin yung Police Mustang Barricade. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. So ayun mga kahamog, andito na tayo sa mismong garahe ng customization na kung saan tayo magre-restore nitong Mustang. Ang pinakauna kong gagawin ay tatanggalin ko muna itong mga kalawang at i-repaint ko muna para maging malinis sa pagkabit ng mga body kit mamaya. Ayan, so okay na at ang susunod naman ay papalitan na natin itong gulong, pero para sa akin okay pa naman yung gulong ng Mustang bago patignan, pero hindi lang magkasing mukha sa gulong ng Mustang. Aayusin ko lang muna saglit itong laki ng gulong tapos yung kulay hindi kasi magpantay sa likod. So dito kukulayan na natin ito na magkasing kulay pa din sa gamit ni Barricade at hindi na yung kulay black kagaya sa ginawa ko nung unang Mustang. Dito kasi dark blue-green na kumbaga. Ayan, so okay na yung pintura at kinabitan ko lahat niya ng body kit at ganun pa rin ginaya ko lang din yung magkasing mukha kasi walang ganang body kit dito kagaya sa Mustang Barricade. Kung napapansin nyo, madumi yung kotse kasi nga galing pa sa junk shop, kaya bago natin gawan ta ng design ay kailangan ko pa itong lilinisan para masimulan ko na yung paggaya. Ayan, so okay na malinis na, so pwede na natin itong lagyan ng design. When your heart is broken, you simply cannot trust what your mind is telling you.
it's so difficult to heal. Addicts know they're addicted. They know when they're shooting up. But heartbroken people do not. But you do now. But you do now. Telling. So ito na mga kahamog yung 2016 Police Mustang Barricade nung nasa Transformers The Last Night. Ayan, so ang pinagkaiba lang nilang dalawa nung Barricade sa Transformers 1 tapos sa The Last Night ay walang Decepticon logo itong bago kong ginawa. Kahit anong hagulgol ko sa internet, wala talaga akong makitang Decepticon na logo sa kotse na form. May mga ayusin pa din ako nitong Mustang mga kahamog, kaya hanggang dito lang muna siguro sa araw na to at syempre magkita-kita ulit tayo sa restoration sa susunod. Kaya hanggang sa muling pagkikita, paalam. Drop in the money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when I hit it every time I see a beer I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the rules hit it get a plums I'm a two I'm a cool but making this no boo when I'm spending they scared I didn't fuck again so really anyone nothing but my name man I don't give a fuck about a motherfucking hoe I'm a Buddha with a stick and hate your motherfucking dough. Boys and girls, you're doing alright. We wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your